Sana matapos na yung mga isiping problema na kasi sobrang dami po. Minsan naiisip ko na lang minsan sumuko, pero nakikita ko mga anak ko, hindi ko kaya eh. Ma'am, maraming salamat po na ako napili niyo. Malaking bagay po ito sa akin, lalo na ako lang po ang tumataguyod sa mga anak ko. Maraming po talagang salamat. Hulog po kayo ng Diyos sa akin. Ako po si Micaela Nilsen Conanan, na taga Las Piñas, 20 years old po. Ako po isang vendor ng lumpia. Sa Quezon City pa po ako nagtitinda. Kumusta naman po kayo ngayon, ma'am? Okay lang po. Nagtsatsaga po kahit mahirap. Kinakaya. Kahit pa paano po, ma'am, yung pagtitinda mo ng lumpia, kumusta naman po yung kita ninyo? Okay naman po. Tinatawid pa rin kahit papaano ang kinikita ko. Kasi gusto ko rin maayos na buhay para sa mga anak. Maaari niyo po ba ikwento yung mga nangyayari sa buhay niyo? Ano po ako, nabuntis po ko is bata pa po, is 15 years old po during pandemic po. Ngayon po panganay ko is 4 years old. Yung bunso ko po is 1. Ngayon po ako na lang mag-isa tumataguyod sa anak ko. Kinakaya naman. Ngayon po, nandito po ako sa tita ko para sila po yung tumutulong sa akin para magkaroon ng hanap buhay. Tinutulungan po nila ako mag-alaga ng bata. Mga financial po. Ngayon po, malaking tulong nga po yung nabigay sa akin. Ngayon po, yung lola ko rin po nasa ICU. Kaya po, malaking tulong po talaga yung nangyari sa akin. Paano niyo po napasok yung pagbebenta ng lumpia? Ayun, lumpia po. Dati po, doon po kami tumira ng asawa ko po, doon sa QC. Doon ako nanganak po sa panganay ko. Bagong panganak pa lang po ako, nagtitinda na po ako noon. Tapos nakita ko lang po yung may-ari ng lumpia. Ayun po, sinubukan ko po magtinda kasi mas malaki po yung kinikita doon kesa sa turon na sarili ko pong gawa. Po, hanggang ngayon po, yun pa rin po tinitinda ko. Kasi po, malaki yung kita. Ngayon po, dito na po kami tumira dito sa Las Piñas. Bumabiyahe pa rin po ako. Pa-QC. Kung pumupunta ng QC, paano po yung biyahe ninyo? Paano po kayo gumigising? Ano oras? Gigising po ako ng alas 5 ng umaga po. Tapos, babiyahe na po ako pa QC. Sakay muna dito. 3 sakay po halos para makabiyahe po. Tapos pagdating ko po doon, ako po yung magbabalot o minsan nagluluto, nagkakaskas. Pagkaluto po, mag-aayos na po ako ng paninda ko. Gagawa na po ako ng suka. Maglalako na po. So, meron po ba yung time na umiiyak kayo na di alam ng mga anak na? Opo, grabe po. Halos araw-araw po. Nihiling pa po na sana matapos na yung mga isiping problema na. Kasi sobrang dami po. Minsan naiisip ko na lang minsan sumuko. Pero nakikita ko mga anak ko, hindi ko kaya yun. Bakit po sumasagi sa isip niyo yung ganong Sobrang hirap. Simula bata po. Nawala na po kasi ako. Wala po akong tatay. Ayoko po maranasan ng magulang. At ang mga anak ko yung naranasan. Kaya pinaparanas ko sa kanila hanggat kaya ko. Nagsisikap po ako para sa kanila, hindi para sa sarili ko. Ayoko ipakita sa mga iba na kahit bata ako nabuntis, napabaya akong ina. Gusto yung ganun. Pag nakikita mo po yung mga anak mo ngayon, ano po ang mensahe niyo sa kanila? Mahal na mahal ko po sila, hindi ko kaya silang mawala. Sila yung kalakasan ko, sila na lang kinakapitan ko sa buhay. Kung wala sila, siguro matagal na ako sa kanila. Kasi sila yung kayamanan ko. Mahal ko sila. Ano naman po mensahe niyo sa nanay niyo po ngayon? 2 po kasi halos nanay ko, tita ko po, at saka tita ko po yung nagpalaki sa akin. Mama ko po, hindi po kasi ako lumakas sa kanya. Po, salamat po sa kanila kasi nandyan sila para sa akin. Tinutulungan po nila ako pag bawat anong pagsubok dumadating sa akin. Sila po yung nagtutulak sa akin para maging malakas.
mag-pray kay Lord. Ilang years na po pala kayo nagtitinda? Magpa 5 years na po ngayong taon. Kumusta naman po yung pamamalakad ninyo sa yung pamilya? Okay naman po. Minsan matumal, minsan malakas. Pag kunyari hindi nabebenta lahat, saan nyo na lang po nilalang? Hindi po, pinipilit ko pong mabenta talaga. Kahit gabihin po ako makauwi. Para maubos po Opo, binibigay ko na lang halos mura para makauwi po ako ng maaga. Maari mo po bang ikwento yung mga struggle mo sa buhay? Simula nung nagbuntis ka, Mahirap po talaga yung mga buhay na pinagdadaanan. May time po na nagutuman kami kasi po lumipat po kami dito, hirap po ng buhay. Halos yung nanganak po ako, bagong panganak po ako sa bunso ko, halos hindi po binat po yung naranasan ko. Lahat po ng sakit, pati yung mga anak ko nakikita ko nagugutom, hihingi ng duwi-donut, hindi ko pa po maibigay. Kaya po nagtiyaga po kahit halos wala pa po ako isang buwan na bagong panganak po dyan sa bunso ko. Pumunta na po agad ako ng QC para magtinda po. maaari nyo din po ba ikwento yung palipat-lipat kayo ng bahay? Simula din sa Opo, simula po kami dito sa may CA po. Tapos pumunta po kami ng QC 4 years, halos 3 years po kami doon, 4 years. Tapos yun po, okay naman po yung buhay namin po doon, hindi naman ganun kahirap po. Dito po simula lumipat po kami, sobrang hirap po na naranasan namin. dito na bahay po, ma'am. Kumusta naman po? Okay naman po, hindi po sa amin to, pinapatira lang po kami. Bali 35 years na po kami ditong pinapatira. Dito na rin po ako lumaki, dito na rin po tumanda yung lola ko. Bali nabanggit niyo po yung lola niyo. Kumusta naman? Ano po, nasa ICU po siya ngayon. Ano po, may pneumonia po siya at saka sakit sa puso. Nagsama po. Kaya yung ano niya po, heartbeat niya bumababa. Yung oxygen niya. Kasi yun yung lola ko po, yun yung nagpapalaki sa akin at saka yung tita ko. Ilang taon na ba po yun? 73 po. Ano po ang mensahe niyo kay lola niyo? Lola, magpagaling ka. Kailangan pa kita. Gusto pa kita makita. Gusto ko umabot ka ng 100 years old. Gusto ko pa makita ang mga may apo ka pa sa talampakan. Yun po, mahal na mahal kita. Ano po ang message ninyo kay Miss Maricel? Ma'am, maraming salamat po na ako napili nyo. Malaking bagay po ito sa akin. Lalo na ako lang po ang tumataguyod sa mga anak ko. Maraming po talagang salamat. Hulog po kayo ng Diyos sa akin. Malaking pong tulong yun para sa akin. Hello po, ma'am. Good afternoon po. Nandito po ulit yung team ng Ako Challenge sa Sari Store Edition ni Miss Mar para ibigay po sa inyo yung groceries nyo. Since patapos na po yung Sari Store nyo, pwede na po tayo mag-unpack. Ma'am, nandito na po yung groceries galing po kay Miss Marcel. Ano po ang message sa kanya? Ma'am Maricel, maraming salamat po. Napakalaking tulong po ito sa akin, lalo na po sa mga anak ko. Sana po marami pa po kayong matulungan and God bless. Thank you po. Maricel Tulpo, ito na po yung hinandog yung blessing at maagang pamasko sa akin. Maraming salamat po. More blessings to come and God bless. Sana marami pa po kayong matulungan. Thank you po.